politika natin wala yari Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest na. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Walang yung ombudsman to. Di ko alam kung bakit naging ombudsman to. Due to alam nyo na yun. Walang ihalatang halata to. Ang sabihin mo, tinik sa lalamunan nyo si Senator Marcoleta kaya kakasuhan nyo para i-bend nyo na naman yung law. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, umiinit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, umiinit. At sa tag-init, at ngayon, uulan ang kaso. Uulan ang kaso. Ganon. So, ibig sabihin yung patience namin pinupuno mo. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yun yung kakasuhan mo. Hoy, Boying, hindi mo kami masisindak sa paandar mo. Ano sabi mo? Uulan ng kaso? Pues, abangan mo sa EDSA, uulan ng tao. Biruin mo kung sino lumalaban sa korupsyon, ikukulong nila. Kakasuhan nila, iipitin nila. Gagawa ng kaso para mapatahimik nila. Ewan ko lang kung kaya mong patahimikin yung nasa EDSA. Di nyo napansin lahat ng kumakalaban sa flood control corruption, yun yung tinatarget nila? Gumawa sila ng ICI, may nangyari ba? Wala. Tapos sinabayan ng Blue Ribbon ni Lacson, may nangyari ba? Mas lalong wala. Tapos pinalitan ng Blue Ribbon ni Erwin, may nangyari ba? Putik, nagchismisan lang sila. Tanong, kung lahat ng lumalaban sa korupsyon, ikukulong nyo, sino na lang ang lalaban? Huwag nyong sabihing, eto, mastermind yan. Lolokohin pa tayo, may pa top 15 contractors pa, may nakulong na ba dyan? Kung meron man, isang diskaya lang. At kung totoo man yung mga palabas ni Bangag na yan, may update na ba kayo dyan sa mga sangkot? Di ba wala na? Kasi nga binaon na yan sa limot. Alam nyo kung ano pa yung nakakatakot? Yung parating na 2027 ang nakakakilabot. 7.2 trillion national budget. Magpipiesta na naman yung mga kurakot. Kaya kung hindi tayo mananawagan ng hustisya, hindi titigil yung mga yan. Mas matigas pa sa asfalto yung mga mukha ng mga yan. Pag kinumpara mo ngayon 2026 national budget, mas mataas ng 407 billion pesos yan. Kaya abangan nyo yung 2027, uulan na naman ng nakawan yan. Kaya balak nilang ikulong si Senator Marcoleta para sa 2027 walang sagabal. At yung lumalaban sa korupsyon, kakasuhan nila kasi nga sila yung kriminal. Si Senator Marcoleta, wag niyong itulad sa hudas na si Villanueva. Walang prinsipyo, takot, walang isang salita. Overacting, walang bayad, puro forma. Siya mismo sumira ng political career niya. Hindi po tayo masisisindak. Hindi po tayo matatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Brother Eddie, nananawagan ako sa'yo, no? Yung baby boy mo, ang galing umacting, pwedeng artista to. Kung buhay lang si Kuya Jones, pinasok sa Wednesday group to. Kala ko ba hindi ka papasindak, ha? Kala ko ba hindi ka matatakot, ha? Ang yabang-yabang mo pa, sabi mo, ikaw unang nag-expose, di ba? Tapos nakarinig ka lang kay Boying ng hinog na, bumaliktad ka na. Biruin mo, hinog pa lang sinasabi, natakot ka na. Mapunta naman ako sa'yo, walang yaka. Balita ko, nag-all-time low ka daw, ah. Yung satisfaction rate mo daw, pinasadsad mo daw, ah. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo, tapos yung satisfaction rate mo ngayon, negative 15 daw, ah.
Samantala, sumadsad ang net satisfaction nating or net rating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa halos lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumadsad sa negative 15% base sa pinakahuling survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang quarter ng taon ayon po sa SWS survey. Sumadsad naman sa record low na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Marso. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Mula sa negative 3 na neutral rating noong November 2025, bumaba ito sa negative 15. Anak ng bakang dalaga naman, oh. Tumataginting na negative 15 ang kapal ng mukha nakuha pang pumorma ng ganyan, oh. Kung iba-iba lang yan, di nalalabas ng bahay naman, oh. Pero siya, tinan mo, negative 15. Wapakils, nakahalukip-kip pa, tingnan mo. May pasabi-sabi pa siya, mahiya naman kayo. Bakit ikaw, nahiya ka ba? Biruin nyo record low. Alam nyo ba ibig sabihin ng record low, ha? Mababa pa sa pinakamababa. Alam nyo yung pinakamababa, ha? Binrake niya pa. Kung pangulo ng ibang bansa yan, putek, nagpakamatay na. Sa iya. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo. Lahat sila nadismaya. 31 million yung nadismaya tapos nag-negative pa. Paano nangyari yun? Antindi mo na nun, di ba? Sa ratings, negative ka, tapos sa drug test, positive ka. Paano yung mga Pilipino? Dismayado, galit, wala nang tiwala, higit sa lahat, visit na. Huh! President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the President bothered at all? Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials. Teka, ano daw? Tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide. Sinungaling! Highest rated, sa mo nakuha yun? Nationwide pa, wala kaming nabalitaan ganun. Ang alam namin, yung net satisfaction rate ng amo mo, nag-negative 15, alam ng lahat yun. Sa lahat ng dumaang presidente, siya lang nakagawa nun. Handa kang magsinungaling, manloko ng Pilipino, basta yung amo mo maiangat. Sa buong Southeast Asia nga, pangalawa tayo sa kulelat. Tapos may sinasabi pa siyang ina nationwide. Mali pa yung grammar ni Bilat. Wala ka talagang maaasahan sa gobyerno na to, tanghali na lang yung tapat. Ang kapal ng mukha na itong bangag na to, hindi marunong mahiya. Biruin mo, halos kapantay na natin yung bansang may civil war. Natalo pa tayo ng Vietnam, Cambodia, Malaysia, hindi ba nakakaasar? 5% na lang mauunahan na tayo ng Myanmar. Pansinin nyo, yung net satisfaction rating neto, negative 15. Tapos sa buong Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakamababang rating. Sabay magpo-propose siya ng 7.2 trillion national budget for 2027, sarap sakalin. Di ba kakatapos nyo lang nakawin yung national budget ng 2026, meron na naman parating? Wala na nga kaming napala ng 2026, tapos sa 2027 yung budget itataas nyo pa rin? Ano ba naman yan? Nakakapanginig naman ang laman yan. Meron na naman silang nanakawin. Alam nyo, sa sobrang kademonyuhan nyo, papalakpak miski si Taning. Kasi biruin mo, miski pare, sangkot sa anomaly. Kahit tanong mo pa kay Father Flavi. Sa sobrang laki ng budget ni Bangag, naging aso niya si Erwin sa si Rafi. Kaya lahat ng demonyo sa impyerno ang tawag kay Bongbong Lodi. Biruin mo, gustong ikulong yung nasa tama. Yung may kasalanan, pinapalaya. Tapos yung mga tunay na magnanakaw, pagala-gala. Si Senator Marcoleta walang kasalanan, gustong ikulong, tapos si Manuel Bonoan gagawing state witness, nasa laya. Kasi malaking tinik sa lalamunan nila si Senator Marcoleta sa 7.2 trillion na nanakawin na naman nila. Sa tingin nyo, papayag kaming hulihin nyo yan? Nakasama naming maghanap ng hustisya tapos walang kasalanan? Baka nakakalimutan nyo, we are one, buong mundo yan. Eh kung mag-uwian lahat yan, lindol, bagyo, pandemic, hindi nga umubra, ikaw pa kayang tao lang. Eh paano yung may hard evidence? May picture, may video, may witness. Hindi mo kayang hainan ng warrant of arrest. Kasi ang totoo, nilagay ka dyan bilang ombudsman para protektahan si Romualdez. Martin Romualdez. Romualdez. House Speaker Martin Romualdez.
Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Anak ng bakang dalaga talaga. Nagmukha kang bayarang tagahimod dahil ni Speaker. Lumaganap yung nakawan sa Pilipinas dahil ni Speaker. Umulan ng maleta sa Kongreso at Senado dahil ni Speaker. Tumindi ang baha sa Pilipinas dahil ni Speaker. Naging negative 15 tong adik na to dahil ni Speaker. Pangalawa tayo sa kulelat sa Southeast Asia dahil ni Speaker. Dumami yung babae na Raffy Tulfo dahil ni Speaker. Bumaliktad tong dalawang hudas na to dahil ni Speaker. Lahat ng kaguluhan na nangyayari sa bansa dahil ni Speaker. Tapos eto pa ang matindi. Lahat ng dating DPWH officials state witness na. Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Manny Bonoan, saka Gerald Opulencia. Lahat sila state witness na. So sinong ituturo nila? Sinong mastermind ang ituturo nila? Sige nga. Si Martin ba yung pinakademonyo sa kanila? O si Bryce yung pinakamababa sa kanila? Putek, saan ka nakakita ng mastermind mas mababa yung posisyon sa kanila? Kaya pala iwas na iwas kayo sa 18 marino. Kasi natatakot kayo na ilantad nila yung mga baho nyo. Kaya pala pilit hinaharang yung 18 Marines ng kapatid mo. Nung tinanong ng media, nagsinungaling pa yung loko. Million fans around the world! Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Oh my God! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Lalabas na talaga ako. Yung nakaparada kotse ko, yung kinabas. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Sinungaling ka, palabas ba yan? Tingnan mo nga kung palabas yan. Palabas ba yan nakaharang ka dyan? Kung kailan papasok kami, saka mo sasabayan. Alam mo sa lahat ng lumalabas dyan, ikaw lang yung nakaharang. May ganyan ba lumalabas, nakaangat yung siko? Lumalabas ka tapos yung kasalubong mo, tinutulak mo? Ganyan ka ba lumabas sa inyo? Ayan o, kahit saan anggulo, kitang-kita. Lalabas ka lang, inaakap mo pa sila. Pwede ka naman dumaan dun sa gilid o kaya sa kabila. Hindi yung kung saan sila naglalakad, dun may sinasaksak yung sarili mong loko ka.